Isa pong mapagpalang umaga sa bawat sa po sa atin, and welcome to our morning devotion. Today is September uh, September ano bang nalimutan ko. Sige lang po. September 28. Tayo po ay patuloy po na mag-aaral po ng salita ng Diyos. At welcome po sa bawat isa, at nawa sa lahat po ng ating pong tinag ay makanood po, no, at patuloy po nating ibahagi yung video po na ito. Bago tayo magsimula, meron lang po tayong pakikinggan muli na worship song, at nawa ay sabay-sabay ho nating kantahin po ito sa ating pong mga puso. Hanapin lang po natin. Ang title po nito ay Lord, I Give You My Heart. Lord, I give my heart, I give my soul, live for you, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord. I worship I'll give you praise, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Yes, Lord, maraming salamat po. Continue bless your name, Lord. Indeed, you are faithful, Panginoon. Sana. Yes, Jesus. Hallelujah. We bless your name, O God. Oh. Yes, Jesus. Bless your name. Oh, I
Let's worship the Lord. My soul. Amen. At oras po na ito, papasalamat tayo sa Panginoon. Handa na po ba tayo na mag-receive ng Word of God? Okay, kung handa na po tayo sa lahat po ng 6 na nanonood po, no? Tayo po ay mag-comment below para kayo po ay mabati po natin mamaya. At bago tayo magsimula, let's pray. Let's pray to the Lord na siya po ang magbigay po sa atin ng karunungan po ngayon. At sa ating pong topic, siya po yung maihayag po sa ating pong kalagitnaan. Maraming Diyos, kami po ay lubos na nagpupuri, nagpapasalamat. Muli Panginoon, simula ng March hanggang ngayon, o Diyos, September 28, patuloy po ang online morning devotion. Ngayon pa lamang Panginoon, nagpapasalamat po kami for all the speakers na ginamit po Panginoon upang mapagpalang yung mga anak. Upang kami ay maliwanagan ang aming puso't isipan. Upang kami po ay maturuan ng iyong salita. Ma-direct ng iyong salita. Upang kami Panginoon ay makorek ng iyong salita. Upang kami ay mabago ng iyong salita. Upang kami Panginoon ay ma-empower ng iyong salita. Upang kami Panginoong Diyos ay ma-inlove sa iyong mga salita. Salamat po Panginoon for the love letters, Lord, that you gave to us, the Bible itself. At ngayon po Panginoon, patuloy po kami mag-aaral ng iyong salita. Patawad po sa lahat ng aming pagkakasala. Panginoon, continue Lord, naturuan mo po ang aming mga puso na patuloy pong magpakumbaba. Magpaturo po sa inyo na wala po kaming magagawa kapag kami hiwalay sa iyo. At ngayong araw po na ito, Panginoon, as we seek your face, as we seek your word, Panginoon, as we seek your presence, continue, Lord, melt us, Lord God, and mold us, Lord, and make us, Lord God, katulad po ng aming Panginoong Yesus. Salamat po muli, Panginoon. Pangunahan po kami sa aming pong pag-uusapan, pag-aaralan sa pangalan ni Yesus. Ang lahat po ng nanonood ay magsabi po o mag-comment po ng amen sa ating pong comment section. Amen. Okay, ang ating pong pag-uusapan po ngayon ay matatagpuan po sa Psalm. Hanapin lang po natin. Ito po, sa Psalm 23 verse 6. Psalm 23 verse 6. If you have your Bible or digital Bible or ballpen po, pakisulat po ito. Awit 23 verse 6. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ulitin po natin po ito, no? Sa awit. Awit 23. Sabi po rito, surely your goodness and love or mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sa Tagalog po, kabutihan mo pag-ibig sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanman sa bahay ni Yahweh ako ay mananahan.
Wait lang po, hanapin natin yung ating notes. Yan. Hallelujah. Blessed be your name, O God. Yan po, sabi po rito, God's mercy is manifest in the life of David. Even though he was a man after God's own heart, David knew the level of God's mercy. Kahit na si David po ay talagang malapit sa puso ng ating pong Panginoon, pero alam niya yung antas o level po ng awa ng ating pong Panginoon. By the way, ang title po natin is May Awa ang Diyos. No? May awa ang Panginoon. Can you comment below? May awa ang Diyos. Today's devotion shows me another God's character, showing His total provision for us. Alam niyo po yung Psalm 23, this is the total provision ng ating Panginoon in all aspects of our lives. No? Tandaan po natin, God is our Jehovah Jireh, our great provider. In Psalm 23, God or Jesus is our good shepherd. Siya ang ating pong mabuting pastol. And sabi nga sa Psalms 23, it shows us the mercy follows us all the days of our lives. Alam niyo po yung awa, yung kabutihan po ng Diyos ay laging humahabol po sa atin. Tandaan niyo po ito, hindi tayo kailanman tataguan, iiwanan o lalayuan po ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, ng awa ng Diyos, ng kabutihan ng Diyos at pag-ibig ng ating pong Panginoon. Hahabulin mo tayo. Saan man sulok tayong nandoon, kahit tayo po ay minsan ay nandoon po nakababad sa kasalanan, pero po yung awa po ng Panginoon, yung kabutihan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago sa bawat sa po sa atin. As we journey through this life, we all have tendency to fail. No, lahat po tayo. Sa buhay po na ito, walang perpekto. Kahit yung sitwasyon po natin, talagang hindi maganda, hindi maayos. Maging yung pamumuhay po natin, sometimes we fall and fail. No? At ang tendency po natin, we cry, karoon tayo ng disappointment, discouragement po sa atin, nagkakaroon tayo ng depression, no? Nagkakaroon tayo ng fear sa puso po natin. But ito po yung encouragement ko po sa bawat isa sa inyo. Tandaan po natin to, our failure is not final. Amen? Our failure is not final. Our failure is not fatal. Hindi po nakakamatay po ang pagkakamali po natin. No? And our failure is not forever. Yung failure po natin is not forever. May katapusan po yung failure po na ito. At patuloy tayong tuturuan ng Panginoon kung paano po tayo maging successful sa ating pong buhay. Tandaan po natin, failure is a part of success. Failure is a part of success. Kung ikaw man ay nagpe-fail ngayon, kung mayroong mga negative na nangyayari sa buhay po natin, okay lang po yan. As long as na tayo po ay natututo sa mga ito at patuloy po tayong nag-grow in our faith, in our love to God, and our obedience to the Lord, ang maganda po, no, nagiging maayos po ang lahat. Tayo po ay minsan ay nako-confuse, tayo po ay talagang nagkakasala sa Panginoon. Pero sabi ni David sa Psalm 94 verse 18, when I said my foot is sleeping, your unfailing love, Lord, supported me. No, naalala ko ito po yung talata na sabi roon, 7 beses man tayong nadapa, pero 7 beses tayong iaahon ng Panginoon, dahil sapat at tapat ang kanyang pag-ibig, ang kanyang tulong po sa atin, ang kanyang kabutihan po sa atin. When we fall, His mercy is there. Kung tayo ay lumagpak sa mga problema po natin, yung awa ng Diyos, yung biyaya ng Diyos ay nandiyan. Kapag tayo nagkasala sa Panginoon, yung grasya ng Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos ay laging nakasalo po sa atin. At kung ikaw man kapatid ngayon ay mayroong mga kapalpakan sa buhay,
ang dami mong problema pinagdadaanan at nagkakawindang-windang yung buhay mo ngayon. Kung ikaw man kapatid ay nakababad pa rin sa kasalanan, sa alak, sa bisyo, sa droga, sa mga salitang hindi maganda, sa chismis o ano paman, kasinungalingan, o meron kang addiction sa buhay mo, sa mga bagay-bagay, talagang kinakain ka ng sistema ng mundong ito. Pero yung awa at habag ng Panginoon ay hindi nagbabago po sa bawat isa po sa atin. Patuloy tayong iniibig at niyayakap ng Panginoon. Patuloy tayong sinasabi ng Lord, gaano man ka, ikaw ay karumi. Patuloy kitang yayakapin, babaguhin at lininisin at ayusin dahil anak kita. Amen? Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya huwag tayo magsawang lumapit sa Diyos, sa mahabaging trono ng Panginoon, and let's ask forgiveness. Let's ask the help and support of our God. Let's ask the mercy of the Lord, because the love of the Lord and the mercy of the Lord endures forever. Sabi nga sa sa Lamentations chapter 3 verse 23, sabi nga, the steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Great is your faithfulness. No? Yung mercy ng Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat araw. Kaya sa pagising po natin, ang gawin po natin, Lord, thank you for your mercy. Thank you for your goodness. Thank you for your love. And thank you for your grace that you always given to me. Alam niyo po, ang Diyos po natin ay hindi nagsasawa po sa atin. No? Can we type, ang Diyos ay hindi nagsasawa sa akin. Ang Diyos ay hindi nagsasawa sa akin. Ganyan tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Sabi po rito, no matter what the circumstances, no matter what the cause, if we are pursuing God's will, ulitin lang po natin na no matter what the circumstances, no matter what the cause, if we are pursuing God's will for our life, His mercy will follow us all the days of our lives. So when we fall, it will hold us up. No? Kung tayo po ay meron pong heart to pursue and continue obey the Lord, be obedient to our Lord Jesus Christ, yung mercy ng Panginoon ay nasa atin po. At never po itong mawawala po sa atin. Nawa ito po yung desire ng ating pong puso. As we continue, follow God all the days of our lives also. To be our King of Kings and Lord of Lords. And Jesus our reigning King. Na siya po yung Master po natin, yung Lord po natin. Na siya po ang laging masusunod sa ating pong mga buhay. Naniniwala po ako na ang awa po ng Diyos ay nasa atin po. Pero kung tayo po ay maglalaro sa kasalanan, magpapatuloy po sa kasalanan, alam naman po natin na meron pong kaparusahan po ang lahat ng ito. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay susuko at titigil sa kasalanan. At kung meron ko pang mga sikretong kasalanan, kapatid, isuko mo ang lahat ng ito sa ating Panginoon. At patatawarin tayo ng Diyos. May awa ang Panginoon. Patatawarin niya tayo sa lahat ng ating pagkakasala. Sabi nga, Father, your mercy is unsearchable. Yet, such a treasured gift. Regalo po ng Diyos. Ang awa ng Panginoon sa atin po. Sabi nga, there are so many times I fall short of your glory. At hindi ko nasusunod yung naisin mo, Panginoong Diyos, para sa akin. Yet, your mercy is there to hold me up and set me back on my journey. Thank you for showing me mercy when I deserve it the least. And thank you for reminding me that mercy has everything to do with you. Nothing whatsoever to do with me. What I do, where I go, or who I am, for I am nothing, absolutely nothing without you. Kung wala po ang Diyos po sa atin, kung wala po ang biyaya ng Panginoon, ang awa po ng Panginoon, kung wala po yung pag-ibig ng Diyos,
But thank be to God. God is our everything. Wala na ang lahat, wag lang ang Diyos. Yung kabutihan ng Panginoon ay lagi pong nasa atin. Bagamat di po maganda yung sitwasyon o mabuti ang sitwasyon po natin, tandaan po natin, mga kapatid, may awa po ang Diyos. Matatapos din po ang pandemic po na ito. Matatapos din po yung takot sa puso po natin at magiging normal po ang lahat. Kapatid, matatapos din po ang pandemic ng kasalanan po sa atin. At matatapos din po ito. No? We are freed in the power and the penalty of sin. And one of these days, we are freed from the presence of sin. Kapag tayo po ay nasa kalangitan na kasama ang Diyos, wala na pong kasalanan sa langit na bayan. Wala na pong kasalanan sa langit na bayan. Kapatid, mahabagin ng Diyos, maawi ng Panginoon. Meron ka bang nagawang kasalanan po ngayon? O ikaw ay merong nakatagong kasalanan o paulit-ulit na kasalanan, habitual sin, or meron ka bang parang hypocrisy sa puso mo? Na tila mukha kang banal, mukha kang maayos, mukha kang relihiyoso, pero sa totoo lang, meron kang mga tinatagong kasalanan, meron kang face mask, no? Meron kang face mask, hindi lang sa bibig, kundi sa buong mukha. No, meron kang dual personality na tinatago, na meron kang galit at sama ng loob, na meron kang kasalanan na paulit-ulit talagang ginagawa mo, sinasadya mo ito. Alam mo, mahal ka ng Panginoon, namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo upang bayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Sabi nga ng Bible, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Kailangan mo ang awa ng Panginoon. Kailangan mo ang kabutihan ng Diyos. Kailangan mo ang pag-ibig ng Panginoon. Bagamat tayo ay nagkasala sa harapan ng Diyos, kaya niya tayong patawarin, tanggapin, unawain, at mahalin. Kapatid, gusto lang ng Panginoon, you humble yourself to the Lord. Yourself to the Lord. Aminin mo na makasalanan ka. Aminin mo na kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. At tanggapin mo siya bilang Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng iyong buhay. Nagsasawa ka na ba sa kasalanan? Gusto mo na bang isuko ang buhay mo sa Panginoon? Na siya ang maging hari ng buhay mo? Ayaw mo bang mapahamak sa impyerno, kapatid? Dahil lahat ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus ng ating Panginoon. Aalisin niya ang lahat ng kasalanan sa iyo at tatawarin niya ito. Patuloy na ang Diyos ang magbabago ng buhay mo. Kung nais mong tanggapin si Jesus, kapatid, right now, kung nanonood ka at hindi mo pa sinusuko yung buhay mo sa Panginoon, this is about time. This is the right time to surrender all to Jesus and give your heart, give your whole life to God. Kung gusto mong tanggapin si Jesus, pray this prayer. Sabihin po natin, Amang Banal, salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong awa, sa iyong kabutihan sa buhay ko. Maraming beses po akong nadapa, nagkasala sa iyo, Panginoon. Pero nandyan ka pa rin upang ako'y tulungan, alalayan, at bigyan ng pangalawang pagkakataon at maraming pagkakataon ng biyaya mo ay aking maranasan. Salamat po, ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na maguli para po sa akin. Lord, patawad po sa lahat ng aking kasalanan. Forgive me, Lord. And I open my heart to you. Please come into my heart. Be my God. Be my Lord. And be my Savior. Thank you for saving me. And thank you for loving me. Change my life. I surrender all to you. Use me for your glory. In Jesus' name I pray.
Amen. If you pray this prayer, pwede niyo po bang kontakin po kami at patuloy po na gusto po namin kayong mas lalong maintindihan po natin, kakilala po natin sa Panginoon. And congratulations sa lahat po ng tumanggap sa Panginoon. You are now the sons and daughters of the living God. Kung sino man ang nanalig at nanampalataya sa Panginoong Hesus ay meron pong karapatang maging anak ng Diyos. Nawa yung ating pagtanggap sa Panginoon ay meron pong katotohanan, sapagkat kung ito ay merong katotohanan, ito po ay magpubunga ng buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat ay manalangin. Gusto po namin panalangin ang bawat isang nanood. Lord, continue bless, Lord, si Sister Sobel, si Sister Vance Lopez, Lord, Vanessa Lopez, Sister Cecilia, Brother Ilo, Lord, sa lahat po, Panginoon, ng nasa online devotion po na ito. Nakikita ko lamang po yung mga pictures, Lord, sa pito po na nanonood po ngayon. I continue declare blessing upon blessing sa buhay po nila. At nawa hindi po sila magsawa na manood po ng mga online gathering, Lord God, na makapakinig po sila ng Word of God. Patuloy po na pagpalain mo ang kanilang pamilya, sa lahat po ng nanood. Pagpalain mo po ang kanilang pong buhay, ang kanilang negosyo, ang kanilang pong trabaho, sa mga estudyante nag-aaral. Lord, patuloy po namin pinapanalangin, Panginoon, na ikaw po ang siyang mag-cover up. Lord, thank you for your blood, Panginoon, na magko-cover up po sa amin sa anumang viruses, Lord God. Hindi lamang po sa COVID-19, to all sicknesses and diseases, Lord. Continue protect us, Lord. At ang panalangin ko po, sa meron po mga sakit at karamdaman po ngayon, Lord, be healed right now. Lord, pagalingin mo po sila sa pangalan ni Jesus. Because we believe in your promise, Lord. By your stripes, we are all healed 100%. Thank you so much for your healing. Lord, I pray kung meron man pong sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa stomach, Lord, sa pancreas, Lord God, sa buto, Lord God, sa brain, Lord God, sa paa, sa tuhod, Panginoon, Lord, sa reproductive system, Lord God, sa ovary, Lord, dinadialysis po, Panginoon, Lord, may problema sa kidney, in the name of Jesus, be healed right now. Lord, I pray for healing for Genesis Baldono. I pray for healing for MM. I pray for healing for our mother Marisa Duyan. I pray for healing, Panginoong Diyos, kay Danmar Luna, na meron pong problem. I pray, Panginoon, kay Gabon, Panginoon, patuloy mo po siyang pagalingin sa kanyang stage 3 cancer, sa breast cancer. Lord, I pray, Panginoong Diyos, patuloy po na kung sino man po sa amin po na nanonood po ngayon, na mayroon pong pinagdadaanan sa sakit at karamdaman, continue. Lord, heal them in the name of Jesus. Lord, pagalingin mo po, Panginoon, ang aming tita Ellen, Panginoon, sa kanyang stomach rin po, mayroon po siyang pinagdadaanan. Alisin mo po yung pain, pagalingin mo po siya. Salamat po. We continue pray also, Lord God, to all depressed people. Lord, alisin mo po yung depression po namin, alisin mo po yung stress, alisin mo po yung doubt and fears and anxieties sa pangalan ni Jesus. Kundi palitan mo po ito, Panginoon, ng peace, ng joy, Lord God, ng comfort in the name of Jesus. And thank you so much, Lord God, that you always with us, na patuloy po na kami po ay pinapasigla mo, pinapalakas mo, Panginoon, at pinagpapala mo ang aming mga buhay. Lord, I declare, Panginoon, na patuloy po maging ang bawat tahanan ay maging safe and secured, Panginoon, sa anumang pagnanakaw, Panginoong Diyos, sa anumang sunog, Panginoong Diyos, at ang bawat pamilya ay magkaroon po ng intact. Lord, restore any relationship na, Lord, feel na winawasak ng diablo sa pangalan ni Jesus. Let your forgiveness, let the acceptance, Lord God, let the love, unconditional love, ang mamutawi po sa loob ng relasyon, sa loob ng pamilya, sa magkakaibigan, sa magkaka-churchmate, Lord God, sa magbe-best friend, Panginoon, Lord, sa magkakapitbahay. Lord, patuloy po, Panginoon, na ikaw po ang magpala ng aming komunidad. Let your mercy, Lord God, let your love continue reign, Lord God, in every communities. Magkaroon po, Panginoon, ng salvation ang bawat kapitbahay po namin. Lord, ang bawat Pilipino, Panginoon, sa bansa po namin,
magkaroon po ng banal na pagkatakot po sa inyo. Patuloy mong baguhin ang sitwasyon, Panginoon, ng aming gobyerno, O Diyos. Pagpalain mo po ang aming presidente hanggang sa pinakamababang pamahalaan po namin, sa mga barangay chairman, sa mga kagawad. Pagpalain mo po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang ginagawa. Give them wisdom, Panginoon. Give them, Panginoon, a righteous governance, Lord God, sa pamamahala ng bawat barangay, ng bawat city, ng bawat lungsod at bayan at ng aming pong bansa. Salamat po. I-continue pray. Pagpalain mo po ang aming ekonomiya. Pagpalain mo po, Panginoon, ang edukasyon ng bawat estudyante. Pagamat naka-online, Panginoon, pero sila po yung matututo, Lord God, sa mga subjects po nila. Patuloy na bigyan mo ng sipag ang bawat kabataan. Patuloy mo po ilayo sa anumang barkada na masasama ang bawat kabataan. Patuloy po na ilayo, Panginoon, sa anumang immoralidad ang bawat kabataan. Patuloy po, O Diyos, sa dinadalangin po namin na ang bawat kabataan mayroong takot sa iyo, ang pag-asa ng bansa po namin. Maraming salamat po. We continue pray ng bawat kabataan pong ito, maging sa mga magulang. Sila po ay makapag-serve sa iyo with their whole heart, Panginoon. Kami po ay makapag-serve sa iyo na may bahagi po namin sa Kristo ang pagkakilala sa aming Panginoong Yesus. Salamat po, Panginoon. Give us a courage to do everything for your glory. Salamat po, Panginoon. Continue pray maging sa buong mundo, Panginoon. Lord, continue reign in every nations, in every tongue, and every knee shall bow and confess that Jesus is Lord, that Jesus is Savior, that Jesus is our Redeemer, that Jesus is our Creator, that Jesus is our God. Salamat po, Panginoong Diyos, Ama sa langit. Salamat po, Jesus. Salamat po, Banal na Espiritu. And we continue pray, Lord, let your peace and joy continue. Give us, Lord, every day and strengthen us, Lord God, sapagkat ang dami pong pagsubok na pinagdadaanan po ngayon. Lord, samahan mo po kami sa anumang pagsubok na patuloy po namin pinagdadaanan. Continue provide all our needs. Continue, Lord God, let your presence be evident, Panginoon, sa buhay po namin. Maranasan at maramdaman po namin ang iyong presensya sa aming pong mga buhay. Salamat po muli, Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang araw po na ito at patuloy po sa anin po na nanonood. Ikaw po ang siyang magpala sa kanilang pamilya. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Magandang araw po sa inyong lahat at tapos na po ang ating pong morning devotion. Bukas po ulit meron tayong morning devotion alas 7 po ng umaga. Continue support our online service at patuloy po na mabless po tayo. If you bless this online na gawain po natin, kung gusto niyo pong sumuporta sa Love of Jesus Valenzuela, kindly message us po, no? We are willing to receive your help. At patuloy po na kung meron kayong mga prayer request, continue contact us, message us, at willing na willing po kami, yung mga leaders po natin, na maipanalangin po kayo. Maraming salamat po kay Sister Lynn Bring Us, you're watching, Sister Monica. Thank you so much po sa lahat po ng nanonood. Kay Sister Janelle, thank you so much for watching. Kay Sister Cecilia, sa iba pa po na hindi ko po kakilala, ngayon lang po nakapag-online. Please share po this video, no? I-share po natin sa anin po na nanonood. Please share this video. At sa mga manonood pa, please kindly share this video at marami pang mapagpala ng salita ng Diyos. At patuloy po na tayo po ay lakaran po natin everyday at unahin po natin ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood, and to God be all the glory. Thank you so much for watching po.
Ano po yun? Yung tuloy ko sa load eh. Pag pinatay ko kagad, mabuti na yun. Yung naguling. Ano ko mga 2 minutes. Kala mo, bandaan ka dyan mo. Hindi masarado. Ang takpong ko eh. Parang thank you so much po. God bless everyone.